Hear his voice. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, come to the Father through Jesus the Son and give him the glory. Great things he hath done. Amen. Next song natin, page 66. He lived. Page 66. Page 66. Tara na. Sing. I serve a risen Savior is in the world today. I know that He is living whatever man may say. I see His hand of mercy, hear His voice of cheer, and just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blasts. That day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Rejoice, O Christian, lift up your voice, sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King. The hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. Thank you. Palihog po ko, Brad Ked. Amen. Maayong agagid sa liwat sa tanan. Amen. No, dalayawon ang Ginoo sa sining adlaw, no? Nakatipon kita sa gihapon. First day of the week. Salamat sa pag-sustain sang kusog sang Dios, no, sa tagsa-tagsa sa aton nga in spite may mga kasakoon sa trabaho, kakapoy, pero sa gihapon, no, ginapili ta nga makaatag gid tion para sa buluhaton sa Ginoo. So this time, no, sa pagpadayon naton, mag-recognize anay kita sa aton nga mga first time nga bisita subong aga. You know, salamat sa mga nagpaninguha, salamat sa mga kalag nga padala sang Ginoo, no, nga nag-response sa invitation. Kag salamat man sa mga sympathizers nga padayon iya upod sa aton pagpanimbahon katag sa Domingo. Okay, so this time dito magadugay, no, kung malawag ang imo pangalan, palihog ko lang ikaw tindog agod nga makita ikaw sang tanan kag ma-recognize namon sa subong nga aga. Okay, una naton nga bisita, 13 years old from Gaas, si Chris Daniel Gayon. Chris Daniel, amen. So salamat gid Chris Daniel Gayon. Bisita sang group 4. Okay, kadua, bisita man gyapon sang group 2, 34 sa nagsulang sa Lemery. Si laki ni baye, si Medali Balbag
Balbagnio. Amen. So salamat gid ma'am Medali Balbagnio from Nagsulang Lemery. And then another one from Group 1, 16 years old from Barangay Apoloista, si Joril Cañete. Amen. So salamat gid to Joril, no? Welcome gid. And then another one from Group 3, 14 years old from Santiago, Baratak Viejo, si Sheila Marie San Juan. Sheila Marie San Juan. Amen. So salamat gid sa imong presensya. And then si Group 4 from Barangay Poblacion. O dili lang sa aoy 16 si Miss Juliana Marie Palparan. Amen. So salamat gid Juliana Marie Palparan. And then last one, 13 from Puente Bonglas, bisita sang Group 2, si Nathan Lachica. Nathan Lachica. Amen. So salamat gid sa inyong presensya. So may harap pa dira nga wala malista or wala naton recognize subong nga aga kung may harap dira sa inyong grupo. Why na? Okay, so salamat gid no sa mga bisita namon, dalayawon ng Ginoo sa inyong pag-upod. No, hindi aksidente nga ari ikaw diri. Ang pinaka tinutuyo sinais dat nga makabati ikaw sa pulong sang Dios sa mo na mapahangop sa imo ang kaluwasan sang imo nga kalag. So this time pangabay kon tanan sa pag-atindog, pag-welcome nato ng tagsa-tagsa. Sing, smile and shake hands. SSS. Okay, pangamusta nga may kainit sa pag-welcome kag nagayo home. Amen. Sing, smile and shake hands. Ready, sing. Welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's word and Christ the living word. HWBBC welcomes you today. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome, there's a welcome. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here, there's a welcome, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a Christian welcome here. Amen. Okay, so salamat Ginoo. Ang Ginoo padayon gid nagapadala sa mga kalag. So salamat sa mga nagapaninguha nga makapang-imbitar. Salamat sa aton nga soul winners. So muna no, padayon gid naga-encourage ang aton nga pastor sa tagsa ka miyembro no. As much as possible nga makapang-imbitar, as much as possible makaupod sa church-wide soul winning naton kun Sabado, and even sa aton mga individual nga mga inadlaw no, nga maka-share kita as long may opportunity. Padayon gid kita maka-share sang pulong sa Ginoo. So this time proceed kita sa pag recognize naman sang aton nga mga may birthday sa sining nga semana. March 29 to April 4. Una naton si Ma'am Clarny Gamis. Okay, sa wala sila subong din no. Iyagid mismo nga subong nga adlaw. Okay, kay si Brad Janre sa ikadwa sa Pizza Uno. Okay, si Brad Janre wala man sa subong ay ato siya upod ni pastor sa La Castellana. Okay no? And then another one si Brother Eric Lopez, ato sila sa extension, no? Ang aton nga mga celebrants subong wala di sila, pero diri sa aton niya sa sulod may ari diri subong may mga celebrants nga sa subong nga semana na sulod ang imong birthday, may ari diri. May ara. O base sa mga bisita ta, mga birthday subong adlaw o subong nga semana. May ara. Why good? Wow. O pista. Sino pista? Oh, wala man. Oh, may isa to, may birthday to. Oh, sige, subong nga si Mana. Okay, ma'am, palayo ko, ma'am. Pangabay ta si...
Amen. Okay, may isa kitang birthday celebrant subong nga semana. Saan may birthday, ma'am? Saan? Sa 3? Sa 3 man. Okay, sa April 3 man si ma'am. Ano gaya pangalan ta, ma'am? Rosana. Si ma'am Rosana sa April 3. Okay, may pa kita. Balik ko, ma'am, sa tunga, ma'am. Ikaw to, Gerald? Abay ko birthday. Okay, abay ko birthday nito, Gerald. Why na? Isa lang atong celebrants? Okay, so wala na. Are, basi ginatudlo, birthday niya ta? Birthday mo? Wala. Okay. Ate, sige kung wala na gin man, may aircon pagli, ang wedding anniversary. Wedding anniversary wala man. Solo subong ni Ma'am Rosana, no? Sige ma'am, palihog ko ma'am diri ka sa tunga para at least kantahan ka namon kag makumusta ka sang tagsa-tagsa. Okay? Happy birthday to you. Okay, taas pa. Okay, happy birthday, ready, sing. Amen. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Amen. So salamat guys. Sige, mag-pray kita. Balaan nga Diyos, langit nun nga amay, sa liwat Lord, dalayawon ka, sa sini nga tinion, nga sa diin Lord, may mga kauturan kami, kag may mga kaanakan, ikaw Ginoong Diyos, nga magahiwat sang ilang nga kaadlawan sa subong nga simana. Lord, salamat padayon sang imong nga kaayo, kagatutom sa tagsa nila ka mga kabuhi, nga sa diin Lord, sila padayon nga nagapagamit sa suporta sa imong nga buluhaton, kag salamat gid amay sa pag-sustain mo, sang kusog, kabuhi nga padayon mo ginahatag sa adlaw-adlaw nga tanan, labaw sa tanan, Lord, sang kaluwasan. Lord, padayon kami nag-pray sa mga celebrant subong nga sibana nga kabay Ginoo padayon ikaw gin magatrabaho nga sa diin, Lord. Ang ilang nga mga kabuhi padayon Ginoong Dios magamit sa imong buluhaton kag mangindako Ginoong Dios nga pagpakamaayo nga sa diin masuportahan ang imo alagad, masuportahan Ginoong Dios ang imong nga buluhaton kag kabay Ginoong Dios nga ang tagsa-tagsagid nga maka dumdum gid Ginoong Dios sa pagbalik sa imo sang pagpasalamat kay kun wala ikaw Ginoong Dios sa sining kalibutan tanan kami padulong sa kalaglagan gani amay palihog nga ikaw ang maga-remind sa sining nga mga espesyal nga adlaw sa tagsa sa amon nga kun hindi tungod sa imo Lord kami tanan Lord wala sing kabuhi nga walay sing katapusan paagi sa kay Kristo Jesus gani amay ginapray gid namon ang pagpakamaayo mo sa gihapon sa ilang mga trabaho kag palangitan-an and even Lord ang ilaman nga desire nga sa diin Lord padayon sila magamit gid sa imo nga buluhaton amay. So Lord sa gihapon ginapasalamatan ka namon sa tanan-tanan nga nahimo mo sa tagsa kabuhi sang imo mga kaanakan kag ining amon pangamuyo kag ginabalik namon ang pagpasalamat pagdayo sa pangalan lamang ni Kristo Jesus nga amon Dios kag manuluwas. Amen. Okay, so salamat gid Ma'am Rosana no. Advance happy birthday. So this time proceed kita sa aton mga pipila ka announcement. So no pag-pray gid naton si Pastor Ricky dito sa La Castellana no. Upod sa simbahan ni Pastor Mario Soberano man no sang pagwali niya sang pulong sang Dios dito. I think hindi ko magsarado Thanksgiving nila subong. No, so ipag-pray gid nato kay ti ang bato gani pa sang Miyerkules. Lapit to sila sa kanlaon. No, kabay lang nga hindi to mag-alborotong kanlaon. Ay base bla maano to sila. So pag-pray gid naton amo na ang presensya ni Pastor Ricky. Mangin pagpakamayo sa mga miyembro dito kag sa alagad man sang Ginoo dito no upod kay Brother John Ray. So kahapon sila sang hapon asang aga nagbiyahe. So salamat nga safe and sound man sila nakaabot dito. So ipag-pray gid naton ang mga upcoming man nga speaking engagement ni Pastor no sa Leyte. Duwa to kaadlaw, 7 times to siya nga magawali. So ipag-pray gid naton sa gihapon no ang pag-preserve gid sang Ginoo sa lawas kag sa puwak ni Pastor. No, kay after sina may mga youth camps pagid siya nga pagawalihan man diri sa Hinigaran, sa Lapas. Kaga muna ipag-pray gid naton sa gihapon ng leadership ni Pastor nga sa diin lo maor pagid sa tagaan sang Dios ang heavenly wisdom.
sa pagplastar sang buluhaton, sa pag-lead niya sa aton, and even sa mga group leaders nato no nga tinugyan na ni pastor kagang mga buluhaton man nato next week no sa April 2 to 3 no gina-encourage gid ang tagsa-tagsa kung wala malang kamo sing ulobrahon kid sa balay nyo diri kamo tililipon tanan kay amo na ang desire gid sang pastor no nga hindi mauyang ang ining mga inadlaw no kundi sa diin makatililipon kita mahimaya kag madayaw ang Ginoo. April 2 kag 3, duwa na siya ka adlaw. So sa Webes, diri malang nga members pagka Friday, ang kaupod na ang mga mission works kag ang mga daughter churches no sa Highway Bible Baptist Church Ahoy. So ipagparegid naton ang mga delegates nga magakaladto diri from city, kay Pastor Ronel, kay Pastor Sani, so ipagparegid ang safety nila nga pagkarin man diri kay Pastor Ramonet, Pastor Gilo. No kagamo na nga ang commitment nagasin niya si Tito Emmanuel di ko kay balo. Ang manok. Oh, ni manok. No, pagpalitan no kung may mga kuan kamo gali to Kung sarang nyo malang isakripisyo ang manok nyo sa sinangadlaw mas mayo, no? Ang sakripisyo gani sa Dios iyang kabuhi dito sa krus ng Kalbaryo, ang manok nyo pa. Kay kundi niya na masakripisyo, masapuna tupad balay nyo. No, pagpalitan nga makadala ka mo. Oh, as long masarangan nyo kung pila madala nyo, dalaan nyo dire. Kay hindi man na iban nga tawo makaon kita mangyapon, no? Dalaan nyo manok. So kaga muna commitments ta pagpreta sa sinangadlaw, no? Ang mga goals ang tagsa ka grupo. Pagpreta ang provision sa Ginoo, pagpreta ang commitments, pagpreta ang pag-express sang tagsa-tagsa sang ilang gugma sa buluhaton sa Dios, no? Kay ti ang ini pinakatinutuyo gid nga ma-strengthen ang pagtuo kag ang fellowship sang tagsa ka kaanakan sa Dios pagpregid naton ina. So amo paginano ang the rest naton nga mga kuan ang birthday manggali ni pastor no sa April 5. No, so medyo makuan ang aton nga schedule subong. Medyo tawag sini hectic kung sa kuan pa. Pero pagprita, pag-sustain gid sang Ginoo, no? Nga in spite masako, in spite may mga krisis subong, no? Pagmahal sang krudo, balaklon, pagprita gid sa gyapon nga hindi kita matublag sa sini nga mga nagakalatabo no kay timbal pagani no. Initanan na tagna man sa Biblia. So pagpray gid tayo sa gyapon sa Ginoo mo gid ang magatipig sa tagsa-tagsa. Muna no pagparita man gani ang aton nga church-wide soul winning, ang aton nga driving ministry, ang pagpanugat gid no. Pagparita subong kay ti kabalo man kita yes ma-provide ang Ginoo, no? Ma-provide ang Ginoo sa mga pagkinahanglan sa fuels, sa maintenance. Pero kung aton i-realize gid no sa mga nagakalatabo subong isa ini sa duso sa aton nga magabakas pagid magpatinguha, no? Kay tigong kaysa kung magbiyahe ka sa area, siyempre gada tudo ginapangamuyo mo nga kabay may bisita lang. May kalag lang nga iaman ang Dios nga masiran. Kay ti kung sa gabiyahe ka pa blasang salakyan bla, no? Kapila ka magbakadto pa kari wala kagit pasahero, ting krudo mo hindi mauli, no? So amo man na sa aton nga ministry, no may mga nagasakripisyo para sa fuels, para sa maintenance. So pag-pray ta gid todo nga tagsa ka pagwa naton, may madala gid kita nga kwan nga bisita, hindi pasahero, no? Tamo sa may parts ng Metro Manila, madamo na tong mga commuters nga wala nakasakay kay may mga transport kwan nga naguluntat biyahe kay tungod amo sina natabo sa kamalahalon sang krudo. Pero diri sa aton niya ang buluhaton sang Dios hindi mauntat, no? Amo pagini ang rason kung nga paano kita magpadayon, magpaninguha kag muna magdasig pagid kung si Pastor Fernandez pa kailangan magdasig. So muna no, may mga times man nga may weakness, may times nga kami kaluyahon, pero sa grasya kag bugay sang Ginoo tingwaan ta nga mahimo ang gintugyan sang Dios sa aton nga mga ministry, no? Kaga muna ang pagtubo sang tagsa-tagsa, especially sa mga young people, no? Kaya ang pinaka-target gid subong sang kaaway amo ning mga young people. So ipagpray ta ang ila pagtubo spiritually, ang mga naga-disciple sa ila, ang disciplers nga mahatagan pagid sang Ginoo no sang malawig pagid nga pasensya man kag kaalam nga langit nun. Iti kay kabalo kita nga hindi man madali ang mag-disciple ikaw, no? Kay kisa mismo gani ikaw galingon ta do ka budlay kita mag-disciple sang kaugalingon ta no. How much more pang ining nga iban nga tawo nga lain ang pamatasan, lain ang naging pagginawi sang kabuhi niya. Ti muna
kung kita lang hindi ta na sarang mahimo. So muna nga kinanglanon tagid yang wisdom halin sa Ginoo, kinanglanon tagid yang pag-ubay sang Dios. Kag amo na wala sang bagay sining kalibutan nga mahimo nga sa aton lang. Kaya nga tanan nagikan gid sa Ginoo. So pagpray gid naton ina kagang mga madamo kita upcoming activities no, Thanksgiving ta, ang anniversary, kagang amon naton gali nga lote man sa extension no, padayon naton ipagpray ang monthly naton nga bilin pa until December. Kagang mga the rest pagid nga mga plano sang aton nga pastor, kagang bisan ang conflict naton diri sa lote no. Pagpray naton nga ang pagbuot gid sang Ginoo kag ang pag-apin niya sa iyang buluhaton amo ang mga ngibabaw. Kita mo na no, kabalo man kita sa pastor ta, mabatian tayo na nga ang simbahan niya wala sing tinutuyo nga malain kundi para sa ikaayo. So kabalo kita nga pagbuluhaton sang Dios, tipigan iniya sang Ginoo no. So ipagpray gid naton ina sa gihapon ang attendance ta, pagpray gid naton no sa tutuod lang ang pagtuo sang isa ka tumulo, hindi na matako sa mga pagproblema lang kag pagtilaw. No, kaysa matilawan man na ang pagtuo sang isa ka tumulo, hindi absent sang pastor. No? Ito kung manotice nyo, kung mag-announce si pastor nga may speaking engagement, ang attendance ga-apektuhan. Tidra na makita kung sino ang ginasimba sang tawo. No, pero wala kita gasimba sa aton nga pastor. Ginatulok ta siya bilang example, pero wala ta siya ginasimba. Kaya nga badira sa Biblia no, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. No, kung ang isa ka tumuloan mo na ang iyang mentalidad, kung wala si pastor, hindi magsimba, ti paano na lang na kung 4 ka Domingo walang pastor, ti 4 ka man ka Domingo wala simba no? So ipag-pray ginato na niya, even wala ang aton pastor tungod may mga speaking engagement, tingwaan ta gid nga magsimba, no? Simbahon taya ang Ginoo, hindi ang pastor, pero ang pastor namo na binutang sa diri sa simbahan, nag-set sa sang example, kung ang pastor ta nagpakita sang example nga matutom nga nagapangalagad, kita tingwaan ta man nga magatutom sa pagpangalagad. So muna no, kay te maabot ni na iya antion, may mabulos nga pastor diri mo, di ba? Kung si Pastor Ricky lang tulukon ta, ti for sure madula kita sa simbahan. So muna nga usisaon ta gid ang aton nga mga pagtuo no. Kung sino gid bala ang aton nga simba, no, kung ang pastor kun ang Dios. Yes, ang pastor binutang sa Dios sining simbahan para magtudlo, para magiya sa aton. No, pasalamat kita sa mga availability, sa mga preachers nga ginatugyanan ni pastor. Amo na kinanglanon sang pastor sang katimbang, no? Puna pasalamat kita sa mga preachers nga available kag amo na magamit sang Ginoo sa buluhaton niya nga hindi absent sang aton nga pastor, may ara siya sang bilinan nga sa diin makawali sang pulong sang Ginoo. Kay mo na ang pastor ta hindi ni siya si Naruto nga magsiling lang siya nga kagibonsin technique kag magpadamo-damo. No? Hindi na siya pwede nga manginari di siya at umanso sa Negros. Pero pasalamat kita may mga manugwalay nga gingamit, no? So salamat sa pag-pray gid naton mga young people, especially young people, no, nga mag-surrender sa full time, no? Kay ti amo na pinaka-desire sang Dios, pinaka-desire sang aton nga pastor nga may mga kabuhi nga maghalad sa full time. No, damo sa mga nurses ara lang sa mall, promodizer or sales lead. Pero pag pastor pipila na lang, no? Iban nag-casualty pa. So pag-pray gid nato no mga young people nga ang inyong nga kabuhi no hindi nyo gid pag sayangon no bilang pamatanong kasubong sang wali kagabi no, kung pwede lang kuno balikon to ang mga nagliligad, pwede niya gusto niya gid balikon pero galing naglipas na. Di sa inyo young people no, wala to nyo pa nga maglipas antes ka mo makarealize. So subong pa lang nga daan kuan nyo na paminsaron kag paminagbinagon nga ang inyong nga kabuhi wala na balik-balik no, wala na siyang siling sang rewind pa. So samtang sa sining yang may tinion ka pa, makapagamit ikaw sa Ginoo, makapangalagad, tutumi. So pag-pray gid naton ang mga dugang maghalad sing kabuhi sa full time and even mga supporter no tutom pagid sa pagsimuno sang buluhaton sang Ginoo. So may mga announcement nga hindi ko naman madumduman no. So pag-pray gid naton ang mga prayer request naton every evangelistic meeting naton no, gagang atong gali na pag-deliver kon Wednesday, ang mga bisita man makadangat sa kaluwasan, mga preachers nga naka-schedule, pag-pray gid naton, kag ang tagsa ka Sabado naton nga prayer meeting man no, pag-pray gid naton sa gihapon niya ang attendance gid naton kay mo nang pinaka-importante gid ang attendance, ang katutom sang tagsa-tagsa, kag
si Pastor Fernandez, Ma'am Norma, padayon na ito pag-pray nung ilaman nga needs sa ilaman nga pagbalik dito sa Amerika, no, for some mga important nga matters, pag-pray naton ang provision sang Ginoo kag ang pag-preserve man sang Ginoo sa ilang mga physical health. Mga senior citizens na, pag-pray naton, mga nagabalata si Ma'am Denise, no, nakabata na siya sang Friday. So salamat gid sang protection sang Ginoo, no. Salamat gid sang safe nga delivery. Kag sa mga nagabulusog pa nga nabalaan nyo, may mga ginabadyag sa kalawasan, padayon tagid pag-pray na sa Ginoo nga i-sustain sila, himunan, kag amo na ang mga kuan naton. Common naton nga mga prayer request every Wednesday kag Saturday. So this time proceed kita, no, pero bago sina group 4 may meeting after sa service. So muna tagsa ka grupo pag-pray gid nato gali, no. Kag ang group 2. Ang group 3? Wala pa si Sir Jomar, no? Ang group 1, siguro for sure, ma-meeting man na. Okay? Tagsa ka grupo, ma-meeting na lang after service. So, para sa palabuton naton nga activities this coming Thursday and Friday. So, this time, no, hindi kita magadugay. Since wala naman kita bisita, pangabay ko tanat siwa sa pagtindog, kanta kita, another song, kag ang special number and then ang choir. One 118. Victory in Jesus. Okay, tunugon ta kanta, may kalipay, may pagdayaw. Manami kung tunugon ta pagkanta kay pamatsagan namo natin sa mga nagasunglit. Do sa langit kita nga nagakanta. To, victory in Jesus. I heard an old. Okay, first stanza now, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about, amen. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus. Amen. Sing on louder. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Stanza number 2. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory. Amen. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath. Last stanza now. I heard about a mansion He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song on the carouse. Amen. Sing on. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory.
beneath the cleansing flood. Amen. Sige, paligupong ko, matitakwan.
proceed sa ato na preaching, makuha tayo sa ato na pangidugang sa ato na kuryente, no? Special number pa, no? Kakalipat na si Brother Joel. Special number pala yun. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. He left his throne in paradise to meet man's greatest need. Yet the Savior was rejected and led to Calvary. With their eyes they saw, with their ears they heard, but their hearts could not believe. A carpenter would be the King of Kings. By a sinful race full of unbelief, he was nailed upon a tree. And a day will come when the clouds will part and every doubt will flee, and every eye shall see him with his awesome majesty. Every nation shall worship at his feet, and every tongue at last confess him when he comes to claim his own, and every knee shall bow before his throne. Still today the world rejects him and mocks his precious name. But the day is quickly coming when evil will not reign. All our tears will be forgotten, all the wrongs at last made right, when he comes to call his chosen ones to everlasting life. The trump will sound, the dead be raised, the truth will be
Amen. Abot ang tinion nga ang mga hari nga wala magkilala sa Ginoo ta. Abot ang tinion nga magaluhod sila sa Ginoo. Nga mag-confess ang ilang mga dila, nga mga pangayo sang kapatawaran sa ilang mga apang ulihin no. Kaya ang kakatabo subong no. Ga-cater ini sa malapit nga pag-rapture sa aton. Amen. Sa kamatayon man kita kuhaan sa Ginoo kung sa rapture sa pasalamatan ta nga may knowledge kita about sa Bible nga ining kakatabo sini. Hindi na kita mangin ignorante, no? Ang Ginoo iya dapat na ito na tutuman pag ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Bago tayo kanto sa ato na worship service, makuha tayo sa ato na pangdugang sa ato na electric bill na ito. Amen? Okay. Sir Jury, pray. Preta si mobalaan kag neto namon nga may Lord salamat gid sa sining pribileyo nga makahatag kami. Ka Lord mag-bless sa sining offering. Ka Lord magpakamaayo sa mga kanakanimo nga magahatag, magabalik Lord God sa imong nga mga bahin. Kinong Dios ikaw maghatag kadalagan bisan pag Ginoo sa imong anak sa pagawali sa sining aga hasta karon sa hapon. Salamat sa diskol. Lord, gapre kami lang sa kadalagan man, bisan pa dito, Ginoo Lord, sa La Castellana, kay Pastor Mario man nga activity dito, kamaghatag kaalam kay Pastor, bisan pa Ginoo sa mga kalag, dito, makadanga sa kalawasan, kag Lord, salamat man sa amon mga bisita, sa sininga aga, Lord, nga nikaupod namon, ikaw Lord, magapang hikot sa ilang mga tagipusoon, nga sa sininga adlaw, lumabaton kanila, bilang ila Diyos, kag personal nga manuluwas. Patawara kami amay sa amon mga pagkulang, daliyawon kagid, sa kaya katuto mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Atag na malipayon, atag nga nagayon. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Giving, giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Okay, ready na ka mo? Amen. Pakabayon na nga ito na preacher sa pagkari. Sir, preach. Amen. So, saliwat no, mayong aga sa inyo tanan, kag salamat gid sa Ginoo sa katutumya, kag salamat man sa aton nga pastor nga in behalf ng YA siya day. So, may aging salig no, ginsaligan kami ni pastor nga makawali sa likod sa pulpito, kag salamat gid sa atong pastor sa pag-training niya sa amon, kag sa pagsalig no, nga padayon kami makawali sa inyo. So, hindi kita magdugay, liog tindog.
padayon naton man pangamuyuan naton nga pastor dito sa La Castellana ang pagawali didto kag mga kalagmag kalaluwas kag ang mga members ang pagalig-on man sang Ginoo sa ila. So dito magdugay, so dasig lang ni so liog ko bukas inyo Biblia sa Luke chapter 24 verse 44 pakadto sa verse 46, okay? Verse 44 to 46 na muna. 44 to 46. Luke chapter 24 verse 44 to 46 na. Okay. So, ano nato na dungano natong basa kay lipot malang ini dungano naton halin sa verse 44 pakadto sa verse 46. So magadungan kita, ready, go. And he said unto them, these are the words which I speak unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Then opened he their understanding that they might understand the scriptures, and said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. So ma-pray ta. May naman nga balaan, may gugma naman Diyos, saliwat salamat sa dako mong gugma, kaayo, katutom sa mong kabuhi, nga padayon kami nga makasimba sa imo, makadayaw, makapamalandong sa imo pulong. Kag salamat Lord God sa pribileo Lord God nga makatuon, makawali sa imo pulo. Ikaw mag-bless Lord God, mga labi na sa mga bisita, Ginoo nga makabaton sila sa imo Kristo, magkalaluwas, kag mga tumulo o malig-on. Kag buliga ako sa pagwali sa imo pulong, sa imo kaalam ko sugot mamaagi nga may mon ang kinananon nila spiritual, mangpa nilang pulong sa pinakasimple nga pagangop, kag mayarat sila desisyon, Ginoo nga magtulupangod sa imo, magdangop kag magbaton Kristo, agud maangko nila subong ang kabuhi nga wala sing katapusan Ginoo, nga gingaman mo Ginoo para sa ila. Saliwat salamat, kag patawad gid sa kakulang kasalanan, balaan nga spirit trabaho ka, Ginoo sa tagsa-tagsa. Lord God, nga ma-accomplish ang tagsa mo nga tinutuyo kag plano sa mong kabuhi according sa mo pulong. Inita na pray namon sa ngalan mo Jesus, nga mo Dios nga maluluwas. Amen. Amen. So liog pungko, salamat. Kag ang aton nga topiko subong, Christ crucifixion at Calvary. Na Christ crucifixion at Calvary. So kabalo naman kita sa sining nga simana nga ang tao magahiwat sang Simana Santa, kung sa diin nga i-commemorate or i-remind ang tao sa ginghimo ni Kristo sa cross, agod nga kita matubos. So, amo nang dapat naton nga na mahangpan subong kung ano kadako nga bili ang ginghimo ni Kristo para sa aton. Okay? So, iban doon naging tradisyon na, kaga do ano na bala, nakasanayan na, tradisyon na, kaga ginahimo ang inangabagay pagkatapos wala pagbagong kabuhi. No? Wala pagbagong kabuhi, amo man Japon, pamalandong sa pila ka adlaw, no? Kag after sina, balik naman sa sala, balik naman sa bisyo. Kag kung pamangkuton mo ang isa ka persona, kung ano bala ang natabo sa iya o ano balang mga realisasyon siya kabuhi, pero waay gid, waay Japon pagbago, kag hindi Japon kasigurado sang iya nga kaluwasan. So kabay nga subong mahangpanan naton kung ano bala ang dako nga gugma o ano kadako ang ginghimo ni Kristo para sa imo kag para sa akon, para sa imo kag sa akon, agod kita maluwas. So may ano lang kita, no? Dasig lang ni, no? May apat kita nga butang pagatunan sa ano ni Kristo dire sa kabuhi ya. So hindi na lipod sa aton nga ang Ginoo naton nagpakatao, nagpakaunod. Kag hinatag yang ya kabuhi, di ba? Nagsakripisyo siya, naganto sa cross, namatay gilubong na banhaw, agod bayra naton sala. Hamba sa Bible tanan kita makasasala, mahigko, way matarong sa aton. Pero salamat nga ang Dios naggugma sa imo kag sa akon, agod ikaw kag ako maluwas, hinatag niya ya kabuhi para kita matubos halin sa kasalanan. Kagalin sa linaw nga kalayo nga aton kaladtuan. So salamat nga ang Dios nagpalangga kag nagdumdum sa aton kalag. So di kita magdugay so una, Christ crucifixion at Calvary, kag ano bala ang naaguman niya, no? Sang ara siya sa Kalbaryo.
Kag samtang aging lang siyang sa cross para sa imo kag sa akon. So una, He suffered shame. Nag-ano siya, nag-anto siya sa kawianan. Gimbatas ang Diyos ang kawianan, agod ikaw gagako maluwas. So si Kristo, di ba, kabalo kita nga wala lang si Kristo ging bakol, ging hanot, kundi gimpakahuyan pa. Gimpakahuyan pa ang Diyos naton. Hindi na iya parehas nga makita naton sa dingding, di ba, sa cross, nga kung sa diin gado pa si Kristo kag may bahag pa. Na halos ang ambas ang Biblia, hindi mo mahangpan ang laragway sang Ginoo. Daw trapo siya, puno siya sang dugo, kag hindi maisip ang iya pilas. Kagamo na gani ambas sa Biblia, nga gimpakahuyan siya, ginghublasan siya. Tungod ina sa imo kag sa akon. Siya ang nag-ako sang aton kawianan. Pila ka adlaw mga kauturan, mga kabyanan, maatubang kita sa Ginoo. Maatubang kita sa Dios. May ara man diri sa aton, di ba? Kung ara kita sa simbahan, kung sino kita nga balaan, magpamiste kung sino kita nga balaan. Pero ano bala ang gawi ta sa atong panimalay? Ano bala ang gawi mo sa eskwelahan? Ano bala ang gawi mo sa trabaho? Ambas sa Biblia, biskan ano kita na katago, kung ano man niya kasalanan ang ginahimo ta, biskan ano ta na katago, hindi inalipod sang Diyos. Hindi inalipod sa Diyos. Grabe ang kauya mo kung may tao, pero kung ikaw lang ang gani isa, no, pinagusto kita himo sang imoralidad, pagusto kita himo sa kasalanan, pero sa mata sang Diyos, hindi lipod ina, nga sa mata sang Diyos gakangil aran ang Diyos sa atong ginahimo. Kag pila ka adlaw, matubang kita sa Ginoo. Kag i-reveal sang Diyos ang atong ginghimo nga kaigkuan. Gi-reveal na, ipakita ina sang Diyos kag mahuyan kita. Makahuluya nga kung hindi ta na pag-isettle sa Ginoo ang atong kasalanan, maatubang kita sa iya. Hindi na ba na makahuluya sa Ginoo nga ang Diyos balaan, ang Diyos perfect, ang Diyos wala sala, pero mahigko kita. Kag never one time nga sa bugos mo nga kabuhi, naginulsol ka, nagtalupangod ka sa iya, kag kibot ka pila ka adlaw, mag-abot si mong kamatayon, maatubang ka sa Diyos, makasasala kita, mahigko kita, kag siya balaan, hukman kita niya. Kag mahuyan gig kita. Ang kalagsang tao, kung hindi maginulsol ang magtalupangod sa iya, magalangoy siya sa imperno, ang mag-aanto sa walay katapusan. Tungod makasasala kita. Ang managani nga isettle ta na sa Ginoo. No? Mabudlay nga pila ka adlaw matubang kita sa Ginoo, gakamang-kamang kita sa kasalanan. Galangoy kita sa kasalanan. 'Di ba? Pila ka adlaw ang Dios maabot. Ano bala pag-abot sang Dios din bala kita masapwan. Basi bala pag-abot sa Ginoo, masapwan ka sa bulangan. Basi pag-abot sa Ginoo, masapwan kita sa madyungan. Din bala kita masapwan kung pagbalik sang Ginoo, kag kung magpagbalik sang Dios nga ara kita galangoy sa sala, gahimo sang imoralidad, mahuyan kita sa Ginoo. Pero salamat nga ang Dios ina nag-ako sang tanan. Ging ako ya ang tanan naton nga kawianan. Ging batas ya ang sakripisyo, ang pagtamay sa iya, ang pagyagota sa iya. Diba? Ging ano ya? Ging atubang yan na tanan, nga kawianan, ging hublasan siya para ang atong kawianan, maano ya, matubos. Ang himuon mo lang sa iya, ang himuon mo lang subong, hinulsulan mo ina. Hindi kita magpabilin sa sala. Kag hindi kita magpabilin nga makasasala. Kaya hindi na ito mapakta ng kabuhi diri sa kalibutan na kamatayon, pwede mag-abot si mo subong. Pwede mag-abot si mo buwas. Ang kamatayon, di na ito mapaktan, hindi ka magambas, sir, dugay pa ako mapatay. Dugay pa ako mag-atubang sa Ginoo. Biskan magpalayo ka pa sa simbahan. Biskan hindi ka pa magpakita sa simbahan. Pero sa ulihin nga adlaw, maatubang kita Japon sa Ginoo. Maatubang kita Japon sa Dios. Kag oras nga hindi ta na pag-isettle. Kag hindi ta na pagdesisyonan nga hinulsulan tang aton sala. Kag talupang dun siya, batunon siya. Maatubang kita sa iya nga mahigko kag mahuyan kita.
Kag diin ba lang destinasyon sa tao nga wala na ginulsol. Diin ba lang destinasyon sa tao nga wala nagbaton kay Kristo, magalangoy sa kalayo sa walay katapusan. Amo na hindi mo ikahuya ang Dios. Kay wala kaging kahuya sang Dios. Ging batas ang Ginoo ang cross, ang pagtamay sa iya, ang pagkadlaw sa iya para ikaw maluwas. Kag ikaw imoya, di ba? Wala ka lang iya labot sa iya. Wala ka lang iya labot sa Ginoo. Amo na nga hinulsulan ta na. Kag talupang dun siya, batunon ta siya. Sa atong dagipuson niya tumaluluwas. Labi na gid sa mga bisita. Kag kamo naman nga mga tumulo, hindi nyo pag ikaw huya si Kristo. Ipanindugan nyo nga Christian kamo. Ipanindugan nyo nga may Ginoo kamo sa inyo tagipuson. Di ba? Kung sa eskwelahan gani, no, hindi mabalaan nga baptist ka. Hindi mabalaan nga Kristiyano ka. Kay daog mo pa ang unbeliever. Daog mo pa ang mga TikTokers. Di ba? Mas perde mo pa ang palampang sang Call of Duty. Mag-kiay-kiay, perde mo pang mga kaagian. Amo na nga ba sa Biblia, hindi tayo pag ikaw yang Ginoo. Kay wala kaging kauya sang Dios sa pag-antos siya sa cross para ikaw maluwas. Amo na nga ang rason nga damo mapa-imperno, kang magalangoy sa kalayo, kay nahuya ka nga mag-share sang gospel sa classmates mo. Nahuya ka mag-share sa iya, nga siya maginulsol ka magbaton kay Kristo. Kaya every time nga mag-share ka sa iya, nahuya ka nga, basi balikan niya ka kay man, utro ka man. Diba? Masubra ka pa sa iya. Paano siya magbaton kay Kristo kay masubra ka pa kapalaligoy? Paano siya magbaton kay Kristo kay sobra ka pa ka? Kung mag-iksang ba ni, ang mata mo gamudlo sa tupad mo. Di ba? Paano siya maginulsol ka magbaton kay Kristo every time na ikaw mag-share sang gospel? Kay masubra ka pa sa prostitute kung mamiste ikaw. Halos tanan magwa na. Halos tanan magwa na. Dugahan mo ano pa nga parte sang lawas mo nga dapat mo tagoon, halos ipagwa mo pa. Amo na nga nahuya ka mag-share sang gospel. Si Kristo ging hublasan para ikaw kaga kumaluwas. Amo na gani nga hindi kita dapat mahuya nga i-share ang gospel. Kaya wala kita ging kahuya sa Ginoo para ikaw kaga kumaluwas. Kag sa mga unbeliever, mga bisita naton, mga kabyanan, hinusuli nga ikaw makasasala. Hindi kita magpabilin sa sala. Hindi ka magambal nga okay ka lang. Sir, okay lang na yan, sir, ang pagpangawat ko. No, binta sa akong ginikanan. No, okay lang na yan, sir. Mang-chicks ako, 3 lang kabilog. Hindi niya okay. Gamay man o dako nga sala sa mata sang Diyos, sala ina. Kag dapat naton hinulsulan ina. Kag talupang doon ang Diyos sa tong kabuhi. Okay pa lang subong, pero ang Diyos manukot na pila ka adlaw. Okay ka lang subong ang pag-inom-inom mo, ang red horse mo, ang tanduay mo. Ano pagid? Ha? Ang tuba mo. Okay na subong, ay ka may ginabatsyag. Pero maabot ang tinion nga ikaw, baldahon sang Ginoo. Pila ka maabot ang tinion nga ikaw, mahuyan sa Dios. Ang managani nga subong palandaan, okay pa. May kusog ka pa. Taligding sala mo. Hinulsuling mo sala. Kag talupang daang Diyos mo kabuhi. Way man perfecto sa aton. Biskan sa among pastor, mga preachers dire, wala perfecto. Tanan kita mahigko kang makasasala. Pero nag-abot sa mo ng tinion niya, naginulsol kami. Nagtalupangod kami sa Diyos. Kaya hindi kami gusto nga pinakadlaw, maatubang kami sa Ginoo nga makasasala, nga mahigko. Kag mahuyaan kami sa Ginoo. Amo na gani nga samtang buhi kita, no? Talupang doon ta ang Diyos sa tong kabuhi. He suffered shame. Then number 2, He suffered scourge. No, 4 lang ni, dasig lang kita. Buksan natin ang Matthew chapter 27, verse 26. Ano ang basang Bible sa Matthew chapter 27, verse 26. Kaga mo man no, reference man niya, Matthew 27, verse 26, ang basang Biblia, then released he Barnabas unto them,
And when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Anti siya, ging langsang sa cross, ging hanot siya, ging bakol siya, ging kastigo siya, para ikaw kagako matubos. Diba? Nagsakripisyo ang Ginoo. Bali, 40 kalatigo, taning ihanot sa iya, pero 39 kaysa 40 nga hanot, ikamatayan na. Gimbatas siya ang tanan nga pag-antos para ikaw kagako maluwas. Amo na gani mga kabyanan, dumdumon tala nga si Kristo nagsakripisyo kag nag-anto sa aton. Buksan nyo ang Isaiah 53. Isaiah 53, ano ang basang Biblia? Isaiah 53 verse 1, pakadto sa 4, who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty. Wala, no? Maayo nga ano sa iya, laragway sa iya, that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteem him not. Verse 4, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Siya ang naghakwat, kag nag-ako sang atong kasubo, kabugatan. Kagambas sa Biblia, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Verse 5, but he was wounded for our transgression. Diba? Wounded siya. Pilason siya. Kagambas sa Biblia, he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with his stripes, we are healed. Tungod sa pilas siya, tungod sa pag-antos siya, nabulong kita. Sa mo ng mga kabyanan, nga talupang do nato kung paano si Kristo nagsakripisyo sa imo ag sakon. Paano ya ikaw ging luwas? Paano siya ging hanot, ging pakol, ging langsang sa cross para ikaw maluwas? Gamay lang ang kasakitan sa aton, mangindi na kita. Mag-give up na kita. Gamay na nga suya sa aton, hindi na kita magsimba. Diba? Gamay lang nga kadlaw sa aton, hindi na kita magbasa Bible, mag-pray. Gamay lang nga akig sang ginikanan mo, hindi ka na maghatag tinion sa Ginoo, hindi ka na magsimba. Pero wala pa na sa kamalingking sa Ginoo. Nga alos bugos nga kabuhi, ging hatag ya para sa imo kag para sa akon. Agud ikaw kag ako maluwas. Amo na gani nga hindi ta na pag-ibali, wala ang ginghimo ni Kristo sa cross. Kung kabalo lang kita, kung nahangpan lang naton, kung paano siya nag-antos kag nagsakripisyo sa imo, hindi ka gin mag-untat mga lagad sa Ginoo. Hindi ka mangluya, di ba? Hindi ka mag-give up, magsunod sa Ginoo. Ang aton kabudlayan, ang aton pag-antos sining kalibutan, wala na ya sa kamalingking sang ginghimo ni Kristo sa cross. Amo na gani nga wala ka lang ging kamusta, hindi ka na magbalik sa simbahan. Diba? Wala ka lang ging bugno, hindi ka na magbalik sa simbahan. Nagsakit lang ang ngipon mo, hindi ka na magsimba. Nagtrangkaso ka lang gamay, hindi ka na magsimba. Pero ang mga naagyan naton sining kalibutan, wala na sa kamalingking sa ginghimo ni Kristo sa cross. Amo na gani nga samtang may kusog pa kita, hatag tang the best sa Ginoo. Pangalagad kita sa iya, serve kita sa iya. Kag sa mga bisita, sa mga first time naton, labi na gid kung ikaw ay pakabaton kay Kristo, bato na siya. Kita to tani ilang sang sa cross. Kita to tani dapat pakahuyan. Dapat kita to tani latiguhon. Pero siya ang nag-ako sa tong kasalanan. Kay kung ikaw ilang sang sa cross, hindi mo kaya bayaran ng imo sala. Kay tanan kita mahigko kag makasasala. Muna masubogan ni sining simana, damo ga palangsang, damo ga pa gaantos, di ba? Damo ga pinitin siya. Pero sa ila nga pamaagi, matsyag nila mapatawad sila. Gindugangan lang nila ila sala.
Kaya nga, hindi, way ang Diyos naghambal nga sakiton mo kaugalingon mo. Way ang Ginoo naghambal nga latiguhol mo imo kaugalingon. Way naghambal ang Diyos nga ilang sa mong kaugalingon mo sa cross. Kaya kung ikaw malang ang makaluwas, taniwala lang si Kristo nagpalangsang sa cross. Kung kaya mo malang hanuto ni mo kaugalingon parang sala mo mabuhinan, taniwala lang si Kristo nagpalangsang sa cross. Taniwala lang siya nagsakripisyo. Nga siya ang nagdupa sa cross. Nga siya nagsakripisyo. Kay kabalo siya nga hindi mo kaya luwason ang imo kalag. Kay mahigko kita. Paano mo maluwas imo kaugalingon? Paano mo mahugasan ang imo sala sa dugo mo kay ang dugo naton mahigko ang makasasala? Wala iban nga dugo nga makatinlo sa aton, dugo sang Ginoo, dugo sang Dios. Amo nga nagpakatao siya, nagsakripisyo, namatay ginubong na banhaw, agod ang atong kasalanan mahugasan sa hamili iya nga dugo. Sa balaan niya nga dugo. Amo na nga mga kabyanan, hindi ka magambal nga, sir, sa akon nga binuhatan, maluwas ako. Sa akong sakripisyo, maluwas ako. Sa akong pagsimba, maluwas ako. Biskan ubuson mo pa, simba bilong nga adlaw, hindi mo na kaya luwason mo kalag. Ano man nga reliyon sudlan mo, hindi mo kaya luwason mo kalag. Biskan magluhod ka pa, halin sa portahan, pakadto sa altar, balik alin sa altar, pakadto sa portahan, hindi mo kaya na hugasan mo sala. Biskan sining Semana Santa, ikaw pa to ang magprosesyon. Kag magbitbit ka pa sang latigo, kag may mga sarait pa sa punta, kag mga tamtaks, kag ihanot mo sa likod mo, hindi mo man dyan maugasan mo sala. Kay Diyos lang ang makapatawad sa imo. Diyos lang ang makahugas mo sala. Siya na ang nag-ako. Hindi mo na kinananon magpalangsang sa cross. Hindi mo na kinananon magpinitin siya. Siya na ang nag-antos. Hangimuon mo lang, batunon mo siya. Hinusuli nga ikaw makasasala. Amo na nga hindi ka mo magtingala, nga damo man ka palangsang sa cross. Pero pagtapos pagpalangsang sa cross, balik naman sa tubaan. Di ba? Balik naman sa sugal. Mapalangsang sa cross pagkatapos na, balik naman sa baylihan. Balik naman sa bulangan. Nga wala pagbago. Tungod nga ang tradisyon ara pero wala relasyon sa Ginoo. Nagpalangsang sa cross tungod sa tradisyon pero never one time naging bato niya si Kristo siya tagipusoon. Ag feeling niya kaya ya luwason niya ako galingon paagi sa hinimuan. Kagang baliwala iya ang ginghimo ni Kristo sa cross. Way kamo kabalo, insulto ina sa Dios. Kung halitan mong imo ko galingon, kung ilangsang mong imo ko galingon sa cross, insulto na sa iya. Duging ano mo lang, ging baliwala mo lang ang ginghimo iya more than 2,000 years ago. Ging baliwala mo lang ang ging sakripisyo iya sa imo para ikaw maluwas, nga ikaw malanggali ang magpinitin siya sa imo kasalanan. Amo na nga mapinitin siya kapag katapos na wala pagbagong imo kabuhi. Balik ka naman sa sala. Balik ka naman sa pagsabat-sabat mo si mo ginikanan. Balik ka naman sa pagkakawatan mo. Balik ka naman sa imo nga pagpalahubog. Waay pagbago! Kay wala relasyon sa Ginoo. Wala Kristong tagipusoon. May tradisyon, may reliyon, pero wala Kristo sa tagipusoon. Wala relasyon sa Diyos. Amo na abyan, hindi mo na pag-imuon, hindi mo na kinananon sakripisyo nina, hindi mo na kinananon bayran nina, ang imuon mo lang, hinulsulan mong imusala, kagbatunon mo si Kristo. Nga hindi nila maako nga si Kristo lang ang makaluwas. Nga hindi nila mabaton nga ang pag-inulsol lang sang sincero kag pagbaton kay Kristo, amo lang ang makaluwas sa ila, kay gusto pa nila magbalik-balik sa sala. Amo na. Kaya nga, kabalo sila nga kung maginulsol sila, kung magbaton kay Kristo, kabalo sila nga mabagong ila kabuhi. Pero nga hindi nila paginulsulan ina. Kag nga himuon nila sa ila pamaagi, nga hugasan nila ang ila sala, paagi sa pagpalangsang nila sa cross, kay gusto pa nila magbalik-balik sa kasalanan. Kay kabalo sila nga kung sila maginulsol, sincero, kag magbaton kay Kristo sila tagipuson, kabalo sila nga baguhon sang Dios ang ila kabuhi, kag biyaan na nila ang kasalanan. Amo na gani mga kabyanan, hindi pag-uyanging kabuhi mo sinikalibutan. More than 2,000 years ago, ang Diyos nagsakripisyo na sa imo, nag-antos na sa imo, ikaw lang ginahulat ya, nga batunon mo siya.
Ikaw lang ginahulat ya nga inulsulan mong imusala kag batunon mo siya. Hindi siya pagibaliwala. Nagpalangga sa imo. Ginagamit yang mga tumuloo para balik-balikan ka sa imo balay. Ang mga kaanakan niya gapainit, gapaulan para ikaw ma-reach out sang gospel. Pero hasta subong obra mo pinalagyo. Hasta subong obra mo pinalagyo. Hindi pagpalagyo ang Ginoo, talupang da siya. Basi sa sobra mo nga kapalagyo, maubos na ang panahon mo sa kapalalagyo, pila ka adlaw maatubang ikaw sa Dios. Kagum magpabilin ka, nga ikaw makasasala, nga halos tanan himuon na nga ikaw reach out, malambutan, masiran, masugiran, mawalihan, pero tig-adya po na tagipusoon mo. Basi pag-abot si mong kamatayon, maatubang ka sa Ginoo, gapabilin nga makasasala. Kag oras nga ara ka na sa imperno, galangoy ka na sa kalayo, gatsabaw ka na, gaantos ka na sa kalayo sa walay katapusan. Biskan maginulsol ka pa, biskan magbaton ka pa kay Kristo, wala na tsansa. Kay ang oras nga ikaw maginulsol ka magbaton kay Kristo, subong ni nga tinion. Di na pagulatang kamatayon mo. Di na pagulatang nga mauna pang kamatayon kaysa pagbaton mo kay Kristo. Subong palandaan, hinulsuliin na, bato na siya. Kay kung ara ka na sa imperno, biskan ano mo ka panawag sa Ginoo, biskan ano mo ka hinulsol, biskan ang balo mo pa, mabaton ka sa iya, kung ara ka na sa imperno, wala na tsansa. Kay ginggaan ka tsansa subong, gingplitihan ka, ginggastusan ka, gingbugtawan ka sang aga, ang ginggastusan ka sang krudo, kay subong mahal na ang gasolina, kaya nga para masugat ka lang, kamadala dire. Pag abot mo dire, matulog ka man lang. Ba, matulog ka man lang. Ginggastusan ka, palangga ka sang Diyos. Hindi lang ang Diyos nagsakripisyo sa imo, biska ng mga kanakan sang Ginoo, nagtinguha para ikaw makatuan kang madalas simbahan. Hindi pag-uyanging tinion mo. Simple lang himuon mo, ako ang ikaw makasasala, hinulsuling mo sala, kag bato na si Kristo, hugot si mo tagipusoon. Wala ka na iban bayran. Wala ka na iban sakripisyuan. Ang Ginoo na ang nagbayad. Ikaw lang ginahulat, yang anon mo lang siya, batunon mo lang siya. Then number 3, una, He suffered shame. Then number 2, He suffered scourge. Then number 3, He suffered selflessness. Nagsakripisyo siya nga hindi iya kaugalingon ang gingdumdum niya. Nagsakripisyo ang Ginoo para sa imo. Kay ikaw ang gingdumdum niya. Every time nga ginakastigo siya, ginabakol siya, pwede ito siya maglagan o pwede ito pamatyon ng mga tao nga nagdakop sa iya, ka nagkastigo sa iya. Ang na ganyan ba sa mga komentary ng mga scholars, nga sang tuyo na nila dakpon si Kristo, di ba? Nga nagdulom ang kalangitan tungod sa mga anghel. Kag nagahanda ang mga anghel sa signal ni Kristo. Anong ginahulat ni Kristo sa mga anghel? Anong signal nga ginahulat sa mga anghel kay Kristo? Nga si Kristo magmando nga pamatyon niya itong mga sundalo. Mga tao nga magdakop ka magpatay sa iya. Pero wala yan naging ihmo. Wala yaging tawag ang mga anghel. Kay ikaw ang gingdumdum ya. Ikaw ang gingdumdum ya nga kung hindi sa magpalangsang sa cross, makita ya ikaw nga magalangoy-langoy sa imperno, kag magaanto sa kalayo, sa walay katapusan. Kita sang Diyos ang itsura mo kung ara ka na sa imperno. Ngagasinggit, gawawaw, gatsabaw. Ang wawa mo gurong, baba mo gurong, mas dako pa sa buaya. Kung ara ka na sa kalayo. Amo nang gingdumdum ya. Amo na nga wala yaging tawag ang mga anghel. Nagpadakop siya. Nagsakripisyo siya. Ginglangsang sa cross. Kaya to sang Diyos, no? Kaya ang Diyos i-cancel to tanan. Kaya sang Diyos pamatyon to tanan. Pero o nga, aging hatag niya kabuhi nga magpalangsang sa cross. Tungod ikaw ang gingdumdum ya. Sa bugos mo nga kabuhi, ginadumdum mo man ang Ginoo.
Halin pa saging langsang sa cross, hasta subong, ikaw ang ginapanumdum ya. Amo nangari ka dire. Amo nangari ka dire. Kay ikaw ang ginapanumdum ya. Ang masubo sa aton, bilog nga adlaw, gapanumdum na sa iban, pero alos isa ka segundo, wala kita kadumdum sa Ginoo. Manok mo, dumdumon mo ang manok mo, bilog nga adlaw kung paano magdaog sa bulangan, pero way kadumdum sa Ginoo. Amo na subong nga Sunday, way ka. Ato ka to sa bulangan. Diba? Dumdumon mo ang cellphone mo, amo naging subong ang mga, ang problema sa mga pamatanon. Bugos nila nga oras, ara sa gadgets, ara sa cellphone. Why natin niyon sa pagbasa Bible? Why natin niyon sa pagpangamuyo? Biskan katuan mo sila balay, siran mo sang gospel, wala labot. Mas hindi guya gusto papation ang hampang ya, umauntad ang hampang ya kay online pa sa Dota. Online pa sa Mobile Legends. Siran mo, hindi mamati. Kung mamati gid man, pero ang iya mata tutok na tutok sa cellphone. Kundi ang napamatian niya lapo sa piyak. Pero way kakabalo. Every time nga ikaw ga sinelphone, every time nga ikaw ga ligo sa beach, gahampang volleyball, gahampang basketball, gahampang chess, ikaw ang ginadumdum sa Ginoo. Ikaw ang ginapanumdum ya. Tanan nga oras ginapanumdum ka sa Ginoo. Pero ang pamangkot, gindumdum mo mabalang Ginoo si mo kabuhi. Amo na nga ari ka di subong para inibind ka sa ginghimo ni Kristo sa cross para ikaw maluwas. Kag kinanano mo subong magdesisyon nga ikaw magbaton kay Kristo. Maginulsol sang imo sala. Gingimo na sang Dios ang tanan. Naganto siya sa cross, nagsakripisyo siya. Tungod palangga ya ikaw. Kaging dala ka din simbahan para mawalian ikaw. Iban sa imo ang nagdala dire, naging pamahawan ka pa, gimplitian ka pa, gimpakaon ka pa. Pero ang tanan nga ginghimo sang Ginoo sa imo, baliwala mo lang. Tanan nga ginghimo sang Dios sa imo, baliwala mo lang. Hindi mo pagbaliwala. Antes ka tin maghalin, hinusuling ikaw makasasala. Bato na si Kristo. Kay basi pagwa mo ay kakabalo, may salakyan nga masugata sa imo basi, subong lalang uli mong adlaw. Way ko na ginapangamuyo, pero realidad na. Ang aksidente, realidad na. Gatambay ka lang sa kilid sa kalsada, nabungguan ka pa. Way ka man ga-drive. Di ba? Way ka man nag-drive sa salakyan nga patasig. Ara ka man lang gani sa kilid, way ka man salakyan, way ka mag-drive. Gatambay ka man lang, pero dalahig ka pa. Amo na gani nga, diri no, hindi nyo pag-uyanging tinion nyo. Labi nagig ka mo nga mga bisita. Hinusuli nga ikaw makasasala, bato na siya. Palangga ka sang Diyos, ginadumdum niya ka, no? Hindi pag-ibaliwala ang ginahimo sang Diyos mo kabuhi. Hindi pagpataasang ang bugal nga ara sa aton. Then last, dire ako magatapos. So una, he suffered shame, he suffered scourge, he suffered selflessness, no? Kung bagaging hatag niya kabuhi nga hindi iya kaugalingon na ginapanumdum niya kundi ikaw, selfless siya. Then number 4, he suffered death for our souls. Namatay siya para sa imo kag sa akon kalag. Nami ang sitwasyon niya sa langit, pero gimbiyaan niya para ikaw kag ako maluwas. Dito sa langit, ginasimba siya, ginadayaw siya, ginakantaan siya. Hindi siya kabatsyag gutom. Hindi siya kabatsyag sang sakit. No, hindi siya kabatsyag sang init. Pero nagpakatao siya para ikaw maluwas. Gimpangita ya ikaw. Kitayo ay kitaya labot sa Diyos. Way kitaya labot sa Ginoo. Ari man lang kita dire kay ang Diyos may labot sa aton. Ari man lang kita dire kay may tao nga nagkadto sa tumbalay. Nag-invite ka, nagdala dire. Pero kung kita lang pagustuhan, wala kitaya labot sa Diyos. Pero ang Diyos may labot sa imo. Amo na nga kabalong Diyos, wala kalabot sa iya, siya lang ang nagkadto dire. Binayaan niya ang langit, nagsakripisyo sa cross, namatay ginubong na banhaw para ikaw maluwas, para ikaw pangitaon, para ikaw hindi maglangoy sa kalayo. So ang himuon mo lang, batunon mo siya. Hinusuling ikaw makasasala.
Kay baliwala man na Japon sa imo ang sakripisyo ni Kristo sa cross kung ikaw hindi magtalupangod sa iya. Kung ikaw hindi maginulsol, kung ikaw hindi magbaton sa iya. Basta ng iban, sir, paano ang Diyos na nagpakatao, paano ang Diyos na matay, kaya ang Diyos wala gakapatay. Ang Diyos wala gabago. Nga pagpakatao, o pagsuklob sang Diyos sa unod, sa lawas, no? Si Kristo Isos, nadula bala ang pagka-Diyos siya, wala man. Diyos siya Japon, 100%. Why gid man gabagong Diyos? Pero duwa ng ara sa iya. Divine nature kag human nature. Amo na ang Diyos, no? Nagsuklob sa unod kag Diyos siya Japon. Why gabago? Why siya gabago? Diyos sa Japon. Amo na nga milagro siya. Amo na damo siya gim pangayo. Amo na nga damo siya gim pangbuhi nga mga patay. Kag naglakat siya sa tubig. Kay Diyos sa Japon. Kag biskan namatay siya, Diyos sa Japon. Amo na nga nabanhaw siya. Kay kung tao lang siya, hindi siya magbanhaw. Kay hindi kaya bayaran ng aton sala kung tao lang siya. Amo ng Diyos, wala gabago. Sa pagpakaunod niya, Diyos sa Japon. Sa pagkamatay sa cross, Diyos sa Japon. Kag nabanhaw siya para bayaran ng imo sala kag akon sala. Kung ang Ginoo, si Kristo Isos, tao lang siya 100%, kag hindi siya Diyos, no? Or nadula ang pagka-Diyos siya, kag tao lang siya, waay may maluwas sa aton. Kay wala tao sarang magluwas sa isig ka tao. Biskan ilangsang mo pa ang kaugaling mo sa cross, hindi mo na kaya luwason. Biskan magpalangsang ka pa sa cross para sa iban, hindi mo kaya luwason ng iban. Kaya nga, Diyos lang ang sarang magluwas sa imo kalag. Kaya mo guro luwason siya sa gutom. Kaya mo siya guro luwason sa aksidente. Pero kung istoryanta ang kalag mo nga maba-imperno, hindi na kaya luwason ni mo kalag kung tao lang siya. Kag hindi kaya na nimo or isig ka tao mo nga tao lang kaya magluwas si mo kalag. Kay Diyos lang ang sarang makaluwas si mo kalag. Amo na ang Diyos nagpakatao, nagpakaunod, kag nagatubang sang kamatayon, even though nga wala siya kamatayon, pero nagatubang siya kamatayon sa unod, hindi sa pagka-Diyos, kundi sa unod. Namatay siya, pero nabanhaw siya para bayra ng imo sala. Kagakon sala. Para ikaw, kagako, maluwas. Amo nang hindi mo lang paghimuon tradisyon na ginahimo sa mga tao subong. Nga pagpalangsang sa cross, namatay, pagtapos sina, balik naman sa kasalanan. Kung pamangkuton ka, mapatay ka, diin makatong kalag mo, wala ka dapong kabalo. Ang sabat mo, depende lang na kapito ka naging langsang sa cross, inyo lugar, no, dito sa bukid, pagkatapos sina, pamangkuton ka, mapatay ka, diin ka man makatong kalag mo, ay ka man dapong kabalo. Hindi nato ni moon nga tradisyon lang ina. Ginghimo na sang Diyos more than 2,000 years ago. Kaisaya lang na himuon, di mo na napaghimuon. Kaisaya lang na himuon, amo nang hindi na siya mamnaog sining kalibutan para bayaran ni mo sala. Mabalik di siya para kwaon niya kita sa mga nagbaton sa iya. Mabalik di siya para hukman niya kita. Pagbalik sang una, no, more than 2,000 years ago, nagkado di siya tungod sa iya pagpalangga. Pero pilakadlaw sa iya pagbalik diri, ano na siya? Hukom na siya. Hukman niya ang tao nga wala na ginulsol ka nagbaton sa iya. Amo na gani nga, kamo nga mga bisita, hindi aksidente nga ka dire, no? Talupang da ang Diyos mo kabuhi. Hindi lang paghimo at tradisyon ang ginahimo sa mga tao subong, nga subong mas si Manasanta, magkabalaan, close na ang bailihan, close na ang ilimnan, pagkatapos sina, balik naman sa bailihan, balik naman sa kasalanan. Hindi mo paghimuon tradisyon. Ang natapos lang ang mga tinuig, dekada, way pong pagbagong kabuhi mo. Pila na katao ang ginlangsang sa cross, way pong pagbagong kabuhi mo. Pila na kahanot ang imo likod para ikaw, mapatawad, way pong pagbago mo kabuhi. Kaya hindi mo kaya patawaron ni mo kaugalingon. Sa kasalanan mo, kay Diyos lang ang makapatawad sina. So, ginghimo na ni Kristo more than 2,000 years ago, nagsakripisyo siya, nag-anto siya, namatay siya, ginlubong na banhaw para ikaw maluwas, ang imoon mo, bato na si Kristo.
hinusuli nga ikaw makasasala. Kaya ang kamatayon di na tumapaktan. Kung gusto mo mapalangit, bato na siya. Siya lang ang alagyan palangit. Sir, may reliyon man kami, sir. Sir, may ano man kami, sir. No, damo man kuging sudlan nga reliyon, sir. Pero isa ka reliyon, di na makaluwas sa imo. Kaya wala man reliyon na nagpalangsang sa cross. Biskan kami, Highway Bible Baptist Church, pero hindi makaluwas sa imo kalag. Kay hindi ya Bible Baptist Church ang ginglangsang sa cross. Si Kristo ang ginglangsang sa cross. Therefore, si Jesus Christ yung makaluwas sa imo. Hindi pagsaliging reliyon mo. Hindi pagsaliging manggad mo. Ikalabanan, diri sa aton, mabudlay sa imo maginulsol. Budlay sa imo magbaton kay Kristo. Tungod sa manggad nga ara sa imo. Tungod sa kwarta nga ara sa imo. Aw, nakaibay ka lang, grabe ng bugal mo. Aw, nakamotor ka lang, nakabakal ka lang kadinas ang motor mo, grabe ng bugal mo. Why kita may pabugal? Why ka na gani kwarta? Why ka na gani salakyan? Why ka na gani inugbakal bugas? Hindi ka pa magbaton kay Kristo? Hindi ka pa maginulsol? Basi ma-misinterpreta kamo nga ang kaluwasan di lang ni para sa imol, para ni satanan. Manggaranon ka man ng imol, para ni sa imo. Kung wala ka pa kabaton kay Kristo, kag hindi mo pa sigurado nga ikaw luwas, bato na siya subong. Hindi, pag sa liging kwarta mo, mapatay ka, bilin mo na. Biskan 5, wala ka dalon. Muna nga, hindi, pag saligyan mo na yan, masambayo sa Mark chapter, 36, Mark chapter 8, verse 36. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Ano pulos nga maangkon mo ang bugos nga kalibutan kung ang imo kalag mawala man lang? Kaya ang bugos nga kalibutan, hindi kaya magbakal sa isa ka kalag. Diyos lang ang makabakal sina. Ang imuon mo, hinulsuli. Ang imo sala, bato na si Kristo. Bansa niya sa ligan yung buot. Kung wala buot sa aton, tanan kita di makasasala. Ang ginasuksok mo da gani, subong, hindi na gani imo. Kinawat mo lang na sa inalay sang iban. Amo na nga, ang gimpamao mo ginang itlog, kinawat mo lang na sinyo balaykag. Amo na nga, way may pabugal sa aton, tanan kita makasasala. Way buot sa aton. Way matarong sa aton. Hindi ka magama, Lord, pasudla ko da, Lord, sa langit, Lord, kay ako tong pinakadako nga atag simbahan. On time ko permit sa church. Diba? Grabing bugal mo. Gimpakaon ko to, Lord, ang tupad balay namon sang dukot. O mga tagagid lang, dukot pa. Tanan mo nga maayo nga ipabugal sa Ginoo, hindi na sarang magluwas mo kalag. Wala problema nga buot ka. Why problema nga maayo ka? Ang problema nga, hindi kita kasulod sa langit, kagang destinasyon ta sa imperno, tungod makasasala kita, ara pa lang kita sa tsansang ginikanan ta. Kag ang sala nga ina, napanuble ta sa aton ginikanan. Amo na nga hindi ka magpabugal nga buot ka. Kaya ang tendency, kung ipabugal mo nga maayo ka, matarong ka, wala pa ginulsol sa imo. Paano ka maginulsol kay wala ka man sala? Paano ka maginulsol kay feeling mo, buot ka, maayo ka? Pero ang Diyos naghambal sa Romans 3:10, ngambal sa Biblia, there is none righteous, no not one. Wala matarong biskan isa, for all have sinned. Tanan kita nakasala. Tanan kita mahigko. Wala biskan isa nga magpabugal sa aton maayo kita. Ang dapat naton himuon, ako unta nga kita makasasala. Hinulsulan tang aton sala. Kag batunon ta si Kristo hugot sa atong tagipusoon nga atong personal nga manlo luwas. Siya lang gid na makaluwas, bato na siya. Kung may aramang kita ipabugal, wala iban ang Dios. Why kita maipabugal sa atong kaugalingon? Kataas ang bugal naton. Kataas ang pride ta. Pero ang Diyos nagpaubos. Kabalo siya nga Diyos siya. Kabalo siya kaya ya tanan to pamatyon mga sundalo. Kabalo siya nga siya ang nagtugas ang tanan. Pero wala yan naging panumdum. Bala mo kung sinong gindumdum niya, ikaw. Para ikaw maluwas. Wala yan naging dumdum. Nagpaubos siya. Ti kita sinugi kita nga magpabugal.
Sino kagid nga hindi magbaton sa iya? Sino kagid nga hindi maginulsol sang imo sala? Ngaging patawad malang kita. Amo na gani, subong, hinulsulan tang aton sala. Batunon ta si Kristo nga atong manluluwas kung may ari pa diri nga hindi ka sigurado sang langit. Kag kita naman yung mga tumuluo, no? Ka mga Christian, okay? Kabay nga ang ginghimo ni Kristo sa cross, ga-remind na sa aton nga magpadayon kita mga lagad. Ang Diyos wala na give up para ikaw maluwas. Biskan ano kasakripisyo ya, biskan ano kawianan ng giatubang ya, waay sa naguntat. Ikaw gamay lang ang problema, hindi ka na magsimba. Gamay lang ang problema, hindi ka na magkadto sa simbahan. Talit hilang, hindi ka na magkadto sa simbahan. Nagsaka lang ang krudo, hindi ka na magsimba. Way ka tiilaw, hindi ka makabalo maglakat. Kaya mo gani magasto kung magkadto ka sa mall. Magkadto ka gani sa Gaisano, biskan na ang krudo. Kabalo ka, makakadto ka gani, plitiyahan mo. Para makabakal ka lang daspan kag silhig. Pero simba na way kagid tinion. Amo na ang Dios waya nagmind sa iyang pag-antos. Way siya aging maniya ko galingon paano siya nagsakripisyo. Ikaw ang gindumdum niya para ikaw maluwas. So sa aton niya Christian, ano man ang problema, biskan kontraon ka pa sa ginikanan mo kay naglain na ang imo ginasimbahan, kaglain na ang reliyon nga ginakadtuan mo. Biskan kadlawan ka pa sang classmates mo, kay way ka nagaupod sila TikTok, way ka nagaupod sila sang ligoy, kagkadto sa piso wifi ka maginampang sang Roblox. No? Biskan biyaan ka pa sa mga classmates mo kay nagkabuhi ka na sang tarong, hindi ka maguntat. Kaya ang Diyos wala naguntat para sa imo. Gaan kaya sang abyan mo nga upod ka mo mga lagad. Kapila ka adlaw biskan ginakontra ka sang ginikanan mo kay gabasa ka na Bible, gapray ka na, di ba? Why ka naga himo sa mga bagay nga hindi amo sang una, pero sang una sa nakita sang ginikanan mo nga amat-amat ka bag-o, pila ka adlaw madala mo nang ginikanan mo sa Ginoo. Una malang na nga makontra sila sa imo. Pero maabot ang adlaw nga hikuton sila sang Dios nga sila magtalupangod man sa Ginoo. Amo na gani mga kabiyana no. Kag mga kauturan, gapanumdom ina sa aton ang ginghimo ni Kristo sa cross nga hindi kita mag-give up. Ang pagsimba sa hapon hindi niya kabugatan. Aw simba lang sa hapon, hindi ka magsimba. Kaya para sa imo mabugat, manegosyo ka pa, mabaligya ka pa. Pero ang Diyos nagsakripisyo sa imo para maluwas ka, tunga lang sa adlaw, hindi mo pa mahatag. O isa kadlaw, hindi mo pa mahatag. Palangga ka sang Diyos. Nagsakripisyo ang Diyos. Aw sa baligya mo nga turon, hindi mo giti sakripisyo. Aw lana, hindi mo giti sakripisyo na, mabaligya ka gid lana. Ha? Gayang tinion oras, simbaha siya, aga kag hapon. Anom na gani ka adlaw imo para magbaligya, para magnegosyo, para magtrabaho, para mag-eskwela, para mag-obra projects, para mag-obra assignments. Aw Sunday, makadto ka pa eskwelahan ka mag-practice saot. Why na ang Diyos nagsakripisyo, ang sakripisyo naton sining kalibutan, wala sa kamalingking sa ginghimo iya. Kung dumdumon ta lang ang Diyos sa ginghimo iya sa cross, hindi kita ya mangilinan magsimba sa iya, aga hapon. Hindi kita yung mangilinan yung magsunod sa Ginoo sa bugos nato niya kabuhi. Hindi ka mangilinan nga mag-share gospel sa classmate mo, bisgan ginakadlawan ka, share sang classmate mo, pag-share sa mga teachers mo sang gospel, bisgan ginasuyaan ka nga masubra pa da ang ginghimo ni Kristo para sa imo. Amo na nga, wala rason yung mag-untat ka. Wala rason yung mag-give up ka. Wala rason yung magpalayo kita sa Ginoo. Ang Diyos wala nagpalayo sa aton, palangga ya ikaw. So hindi ikaw mag-give up. Padayon tutom hasta sa pagbalik ya. Diba? Sir, hindi ko nagid sir kaya, hindi ko kasarang. Kung sa aton lang ako sugdi ta kasarang.
Sa aton pamaagi hindi ta kasarang. Sa aton pagtinguan hindi ta kasarang. Pero sa kusog sang Dios, kasarang kita. Ano malang ginapangayo iya, luhod ka lang sa iya. Luhod lang kita sa iya. Pangayo lang kusog sa iya. Kung ang Diyos nasarangan niya natanan, ang pag-antos ni Kristo sa cross, nasarangan niya natanan, ano nga problema mo nga hindi masarangan? Ang himuon mo lang, luhod ka lang kag panawag sa iya. Ano nga sala ang hindi mo ma-overcome? Ang pagkapalahubog mo, ma-overcome mo na. Ang pagka-smoker mo, ma-overcome mo na. Ang pagka-chick boy mo, ma-overcome mo na. Ang pagka-addict mo sa cellphone, ang pagka-addict mo sa Roblox, ang pagka-addict mo sa manok, ang pagka-addict mo sa itlog sang iban, itlog sang pato, ma-overcome mo na. Wala bagay or sala nga hindi mo ma-overcome. Kaya ging overcome ina sang Ginoo. Ang himuon mo lang, panawag ka sa iya. Pangayo kita kusog sa iya. Luhod kita sa iya. Kaya kung sa atong lan, hindi kita yakasarang. So kabay nga, pagbalik sang Ginoo, magatubang kita sa iya, masapwan kita nga gapangalagad. Gasapwan kita nga gasimba, gasunod, gakabuhi sa Ginoo, kagawali pulong sa Ginoo. Ga-share gospel, ga-share Bible sa classmates mo or sa imo balay. Kabay nga magbalik siya, ara kita nga gakabuhi sa iya. So sa mga hindi luwas, bato na si Kristo. No? Hindi para sa imo di ang mga bagay nga magsbudlay sa imo. Ang para sa imo, bato na si Kristo. Budlay pa na sa imo magsimba. Budlay pa na sa imo magbasa Bible. Budlay pa na sa imo magpray. Kaya nga, ang una mo danay himuon subong, kamo nga mga bisita, batunon mo si Kristo. Mga bisita, biskan ma-memorize mo pa ang Bible, biskan ma-memorize mo ang mga verses, kagkabalo ka, masulo mo pa o masulado mo pa ang kabuhi ni Kristo sa cross. Kung wala ka pagbaton sa iya, wala dyapon pulos. Susubong ni nga aga, hinusring ikaw makasasala, bato na si Kristo. Karon sa pagpangamuyo, may mga members nga magpalapit sa imo, upod ikaw, pamatii ang share sang gospel, kag desisyon ni nga bato na si Kristo subong. Sige, ma-pray kita. May naman yung balaan, may gugma naman Diyos, saliwat salamat na kumong gugma, kaayo sa mong kabuhi. Salamat nga ikaw nagdupa sa cross, namatay, ginlubong na banhaw, agud bayra ng among sala. Kag salamat, Lord God, nga gingdumdum mo kami. Wala ka naguntat, why ka nag-give up. Kag gingaguman mo ang tanan nga kawianan, kag pagtamay, kasakit, para kami maluwas. So kabay nga balaan nga spirito, gapakigluoy kami Ginoo sa imo, nga trabaho ka, sa tagsa ka mga kalag, labi na gid sa mga way pakabaton si mo Kristo. Nga sila maginulsol, ka magbaton si mo Kristo. Kabalo ka, Lord God, kung paano ka nagsakripisyo, kaya kami kakakita kung paano ka ginlangsang sa cross. Way kami kabatsyag, kung paano mo nabatsyagan, nga ikaw ginahanot, ginabakol, ginlangsang ikaw sa cross. Kaya way kami that time sina, kaya way kami ka-experience sina. Pero Lord God, kabalo ka, Lord God, nga hindi mo pagpabayaan ang kalagsang tao nga mapaimperno. So ikuta sila nga maginulsol, magbaton sa imo, kagamita ang mga kanakan mo sa pag-share sa ila. So sa liwat, padayon kita sa pagpangamuyo. So sa mga bisita, palihog mga members, kabalo ka mo, kagkilala nyo ang mga bisita, palihog kwaan nyo sila, dala nyo sila sa gwa, sharean sila sang gospel, nga makabaton sila kay Kristo. So kamo nga mga members, kadto kita sa altar, bukas ang altar, palapit kita sa altar. Kung may mga bagay kita nga nahimo nga makahuluya sa Ginoo, so inulsulan ta na, kag tingwaon nga magkabuhi sa Ginoo. Ang tanan mo nga ginghimo nga kawianan, tanan nato nga ginghimo nga kasalanan kag kawianan sa Ginoo, even though nga hindi na wala man kabalo ang utod sa Ginoo, wala man kabalo si sir, wala man kabalo si ma'am, wala man kabalong iban nga tao, pero kabalo kita sa atong ginahimo nga hindi tsakto.
kag makahuluya nga ilimuon. Way man kabalo ang iban, pero kabalo ang Dios. Kita ina sang Dios. Pila ka adlaw maatubang kita sa iya. Pero abyan, ging ako na ni Kristo sa cross, ging aguma na ni Kristo ang tanan nato nga kawianan. So hindi pagsayangi ang ginghimo iya sa imo, nga salon niya ang tanan nga kawianan mo. Subong hinulsuli na. Kung ikaw nakabaton kay Kristo, hindi mo naman kinananon magbaton sa iya, pero kinananon mo magkabuhi sa iya. Kay anak niya na ikaw, luwas ka na. Luwas na kita, anak na kita niya. Hindi niya gusto nga magpabilin kita sa kasalanan, nga magkabuhi sa kawianan. Kay siya na to ganing nahuyan para sa imo kag sakon. Siya na to ganing nag-antos para sa imo kag sakon. Tapos baliwala lang niya sa imo. Kaya naging tradisyon lang ang hilimuon sang tao subong nga si Mana. So, may dako na nga bili ang ginghimo ni Kristo kung hindi na pagsayangi. Hinulsulantay na, inulsulanta, wala perpekto sa aton, hinulsulanta, pangayuan ta patawad sa Ginoo, magbalik kita sa iyang Dios, handa magpatawad sa imo, handa ang Dios maghatag kusog sa imo, kung diin ka man na failure, kung diin man kita na failure, kung hindi man kita nagkasala, nagkakulang, hangdan Diyos magpatawad sa aton. Anong sala ba lang hindi yan mapatawad? Anong salang hindi yan maugasan? Ikaw lang ginahulat ya nga maghinulsol. Ikaw lang ginahulat ya nga magbalik sa iya. Ikaw lang ginahulat ya nga iatag mo ang kabuhi mo sa Ginoo. Iatag mong bugos mo nga kabuhi sa Ginoo. Hinatag sang Diyos ang bugos siya nga kabuhi para ikaw maluwas. Ginghatag sang Diyos ang bugos siya nga kabuhi para ikaw hindi maglangoy sa imperno. Kaya ikaw luwas ka na, nagbaton ka na sa iya. Anak niya na ikaw. Hindi mo bala pag-ihatag ang kabuhi mo sa iya? Kag gusto pa naton magkalipay sa sala. Gusto pa naton magkabuhi sa sala. Ang aton tinion mas laban pa yang aton kaysa sa Diyos. Di tayo mahatag ang pinakamaayo ta sa Ginoo. Ginahatagan ni naton ang pinaka-the best naton sa kalibutan. Ginahatag naton pinakamaayo naton sa kalibutan. Pero hindi deserve ang kalibutan. Ngayatag naton ang the best sa ila. Kay wala man sila nagpalangsang sa cross para kita maluwas. Si Kristo yang deserve. Ngayatag naton ang bugos naton nga kabuhi sa iya. Siya yang deserve. Ngayatag natong pinaka-the best naton, kag tinion naton sa iya. Pero suli pang nagakatabo. Si Jesus pang nag-antos, siya pagid ang rejected, siya pagid ang wala oras, kita pagid niyang wala oras sa Ginoo, kag ang ato niya ginapalanggang kalibutan. So, settle ta na mga kauturan, settle ta na subong. Lapit ng Ginoo mag-abot, kabalo ka mo, sa katabo sa palibot, di na paguyang yung oras mo. Di na paguyanging tinion mo. Hinusuli na daan, balik ka sa iya, talupang da siya, magkabuhi ka sa iya, hatag mo ang bugos mo, kabuhi sa Ginoo. Di man mo silingon mag-surrender ka full time. Ang paghatag bugos nga kabuhi mo, hindi mo silingon nga ihatag mo mag-surrender ka full time or mag-sulod ka sa Bible school. Ang paghalad sang kabuhi mo, why na ya? Kung ano man niya nga karir mo subong, either gatrabaho ka, ga-eskwela ka, pwede mo ihatag ang kabuhi mo. Para kung diin ka man niya ginabutang sa Ginoo, either sa secular, trabaho, sa school mo, or kung ikaw full-time, magamit ka gid sa Ginoo. Basta nahatag mo ang bugos mo nga kabuhi sa Dios. Sa pagpadayon na itong pangamuyo, amay naman nga balaan, dalayaon ka sa liwat, salamat sa mga pulong mo. Ginoo, kabayang Lord God nga ang pagsakripisyo mo sa cross, hindi sayang, Ginoo, sa among kabuhi. Salamat Lord God nga kami gingluwas mo more than 2,000 years ago. Kag salamat sa dako mong gugma. Kag Ginoo, palihog, trabaho ka sa tagsa-tagsa. Ikaw yang nakabalo sa ila concern. Ikaw yang nakabalo sa ilang mga pangamuyo, mga bagay, Ginoo, nga ginapray nila sa imo, ikaw yang nakabalo sina. So palihog trabaho ka, Lord God.
nga sila magkabuhi sa imo, magsunod sa imo. Kagkabalo kami nga handa kagid magbulig sa amon, maghatag kusog sa amon. Padayon kami pangamuyo, nga ligon namin ng church, nga magpadayon. Kabiskan man, pangamuyo man kami, Lord God, sa mong pastor dito sa La Castellana. Padayon kami pangamuyo, Ginoo, nga ikaw mag-bless sa iya, maghatag kusog sa iya, sa pagwali sa imo pulong, Ginoo. Ago mga kalag magkalaluwas, mga kauturan magligon, kag magpadayon pangalagad sa imo. Kag biskan man, Lord God, sa mga needs, sa mga commitments namon, sa mga palabuton nga buluhaton, ikaw magpatungay, ikaw mag-provide sa mga kinananon, agod ma-accomplish ang mga buluhaton mo ngaging salig mo sa mga church. Kag sa mga kauturan namon yung may ginabatsyag, ikaw mag-aayo, kag ligon, Lord God, sa mga kauturan, Ginoo nga nagpalayo, nga makabanumbalik sa ila. Buligi kami pa dayon yung mag-share sang gospel, more pa nga mag-reach out sa mga kalag, damo pa mga kalag, kinananon sang pulong. Damo pa mga kalag, magbaton sa imo. Buligi ang tagsa-tagsa nga mag-involve sa soul winning, mag-share sang gospel, magdala kalag sa tiilan mo. Ikaw mag-bless man sa nabiling nga buluhaton sa hapon, ikaw mag-bless mo man nagwali, kaalam sa nagwali, padayon kami maligon, madasig, sa pagkabuhi, sa pagpangalagad. Kag biskan man sa among pagpauli subong, ikaw magatipig sa mga drivers, tipigan mo, Lord God, mga members, tipigan mo, Ginoo, sa pagpauli karon. Saliwat, salamat, kag nabilin nga mga concern, mga pangamuyo namon, ikaw na nang nakabalo, kami aragig kami private nga devotion, kag prayer sa imo, kag ang amon time limitado man lang. So saliwat, salamat, patawad gid sa kakulang kasalanan, salamat sa namo kaayo, dalayaon ka, kaginitan ginapangamuyo namon, paagi sa ngalan mo Kristo, nga amon Dios kang manluluwas. Amen. Okay, so mano kita ha, meeting danay ang tagsa ka grupo. Okay, meeting danay tagsa ka grupo.